Bali ito meron na naman tayong gagawin, re-referin. Bali ang tatak niya DC12 128,000 ng watts niya. Kulay red. Bali ang problema nito, nawala yung tunog. Subukan natin. Bali ito siya. Bali sa test valve natin shorted, wala siyang tunog, may blower. Pag tinanggal natin yung stick, halatang shorted siya dahil may ilaw pa rin. Sira. Bali ito yung inverter na lagi nasisira yung yung diode. Kasi may mali sa niya, sa board niya. Bali itong resistor ang may mali dito. Pakita ko. Bali ito yung linya niya sa ilalim. Yung resistor niya dumaan muna sa resistor papunta sa capacitor. Ay mali. Yung resistor pala papunta rin sa inductor. Ito. Ipapakita ko yung mga sinaunang inverter, yung linya niya. Bali ito yung negative niya sa kabila na to. Sa kabila naman ang negative niya nandito. Parehas naman silang may resistor sa negative. Kaya lang yung resistor na to nanggaling sa negative papunta sa papunta sa capacitor, negative to capacitor. Tapos ito naman from negative na diode pumunta sa dyan, nagpunta na siya kaagad sa inductor dito. Yan, inductor na yan wala naman siyang kinuha na ng negative dito sa sa capacitor. Wala siyang connection. Bagay yun ang pagkakaiba dito sa mga unang style na 68, na dapat itong negative resistor papunta sa capacitor. Yan. Kaya anong nangyayari dito sa isa na to, dito sa unit na to, palaging sira yung diode. Kailangan ikakat po natin to. Gagawin ko na para maipakita ko yung tamang forma ng mga sinauna na to. Tatin ko lang. Bali yan, nakat na. Bali ito yung negative ng diode resistor papunta sa, lagyan natin ng jumper dito sa negative ng capacitor. Ito capacitor negative. Kaya jumperan ko lang dito. Jumper. Yan. Tapos tatanggalin natin dito sa linya niya na to itong para sa niya, protection niya, na dapat nandito siya sa saktong negative. Ito negative. Bali jajumperan ko na, tatanggalin ko to isa na to, maglalagay na lang ako ng wire papunta rito sa taas. Bali palalakarin na lang natin siya rito. Ito pa ganun dito papunta rito. Tanggalin ko lang. Ito okay na. Nakat ko na siya dito para magaya natin tong dati. Ito ang negative niya, kumuha ng isang resistor na paa. Ito na yun, negative ng diode, kumuha yung resistor na isa sa paa. Tumawid naman siya sa negative.
Bali ito yan, ito negative, isang paanong resistor papunta sa negative ng capacitor dito. Ayan, tumawid na siya. Bali yun lang naman ang pagkakaiba nilang dalawa, bukod doon sa mga resistor lang naman nagkaroon ng pagkakaiba nila sa output na papunta na sa SCR. Dito sa unit na to, ito lang nakita kong mali doon sa pagkakalagay sa resistor, sa laging nasisira ang diode. Bali checkin ko pala muna kung ano yung shorted sa kanya. Kita ko lang. Bali ito pala shorted, nalagyan ko pa ng nahihinan ko pa, dahil pala tinanggal ko na. Shorted pala yung diode na to, tanggalin ko lang. Yan, okay na. Bali i-test na lang muna natin kung maandar na siya, kung wala na yung shorted sa kanya. Bale, ito na. Maandar na siya. Ito na yung linya. Bali, mayroon pa ako isang tatanggalin dito, yung high voltage capacitor na yun, kasi pagka nagtagal nag-iinit, na-shorted siya, bigla na lang hihinto yung inverter. Kailangan tanggalin ko na lang yun, dahil hindi naman din nakakatulong yun. Siguro may purpose yun, pero sa experience ko kasi lagi naman nasisira yun, kaya tinatanggal ko na lang yun. Tanggalin ko lang. Bali ang value nito ayan, 342 2k volts, 2kb. Ayan, tinatanggal ko na lang to. Bali sa ganitong unit, mapapansin mo yung laging nasisirang diode, ito yung board nya, yan yung PWM nya. Ganyan ang style. Pag ganyan ang style, sigurado ang linya niya ganyan. Yung resistor niya malakas mag-init, tapos lagi nasisira yung diode. Kaya natanggal ko na yung yung high voltage capacitor. Pandarin ko ulit. Tingnan natin kung may nabago. Okay ko na. Bali ayun, maandar pa rin siya. Baga wala naman maitutulong yun sa inverter. Tinanggal ko na lang. Lakas. Bali ito yung kinakain sa baterya. Bali 34 ampere, 420 watts. Bali sa problema niya okay na, doon lang. Nakopya na natin mga 68, 86, 99 na unang nangyari sa niya, sa resistor niya. Sana nakatulong sa iba kung may makakapanood man. Habol lang. Bali yung linyang nilagyan ko ng ng jumper.
Baga nilagyan ko rin ng resistor kasi nagpo-protect ka agad siya pagka masyadong malalim yung tusok mo sa stick. Saka kung medyo maalat yung tubig, mag-auto protect siya. Para dito siya yun, sa may auto coupler. Baga masyadong makuha yung nakalagay na resistor dito sa sensitivity niya. Pagka nagkakadikit ang stick, bigla na lang mamatay yung inverter. Bali ang ginawa ko, bigyan ko siya ng resistor na 4.7k. Pwede naman 2.2k, basta nilalagay ko na lang 4.7 kasi mas gusto ng mga namangunguriente yung ano, pag naiangat mo yung stick habang nakapindot ka, pagbaba mo ng stick tutunog pa rin. Kasi kung walang resistor to, ang nangyayari pag napindot mo na nakaangat yung stick, saka mabiglang binaba yung stick, mawawala na yung tunog niya, mag-auto protect na siya. Kaya ang ginawa ko, para hindi siya nag-auto protect, bigyan ko na siya ng resistor. Bali yun lang pinagdag ko. Thank you.